Isang napakalaking kaguluhan ang nagaganap ngayon sa Indonesia matapos mamatay ang isang motorcycle driver matapos niyang masagasaan ang armored truck ng mga pulis sa isang rally sa Jakarta. Ang insidenteng ito ay nagsilbing mitsa ng mas matinding galit at pagkilos ng taong bayan laban sa pamahalaan. Libo-libong mga mamamayan ang dumagsa sa kalsada, dala ang kanilang sigaw para sa hustisya at pagbabago. Hindi lamang simpleng pagprotesta ang nagaganap, ito ay nauwi sa malawakang riot na nagdulot ng takot, kaguluhan at pagkasira ng mga kabahayan sa Indonesia. Ang tanong ngayon, ano nga ba ang ugat ng naglalagablab na galit ng mga tao sa Indonesia at bakit umabot sa ganito kalaking riot ang nangyayari sa kanilang bansa? August 25, 2025, nang magsimulang magtipon ang mga tao sa Indonesia sa harap ng Parliament DPR sa Jakarta, ang Dewan Perwakilan Rakyat o House of Representative ng Indonesia. Ito ay mga estudyante, manggagawa at mga driver na nagrereklamo dahil sa malaking allowance at benepisyo ng kanilang mga mambabatas, habang ang karaniwang mga mamamayan ay hirap sa mataas na presyo ng bilihin, mababang sahod at kawalan ng sapat na suporta ng gobyerno. Sa mga placard ng nagpoprotesta, mababasa at makikita ang mga katagang parehong dugo ang dumadaloy sa atin. Hindi kami alipin ng sistema at kung may sobra para sa kanila, bakit wala para sa amin? Noong una, mapayapa at maayos ang kilos protesta ng mga tao sa Indonesia. Nagbibigay ng talumpati ang leader ng mga estudyante, mga driver at manggagawa habang naglalakad sa gilid ng Kongreso. Ayon sa mga nagpoprotesta, na gawing pantay o sapat ang ibinibigay na housing allowance sa mga mambabatas. Sa Indonesia kasi, matagal nang kinikwestiyon ng publiko ang mga pribilehiyo at benepisyong tinatamasa ng kanilang mga mambabatas. Pero netong 2025, isang issue ang sumabog. Nadiskubre ng media na ang bawat kongresista ay tumatanggap ng housing allowance na umaabot sa higit $3,000 kada buwan, o sa pera natin dito sa Pilipinas ay umaabot ng 170,000 pesos. Para sa mga mambabatas, maliit na halaga raw ito kung ikukumpara sa kanilang responsibilidad. Pero para sa karaniwang manggagawa, napakalaking insulto. Bakit? Dahil ang minimum wage sa Jakarta ay nasa $300 o 16,500 lamang kada buwan. Isipin nyo, ang sahod ng isang ordinaryong manggagawa sa Jakarta sa loob ng isang taon ay halos isang buwan lang na allowance ng isang politiko. Dito nagsimulang uminit ang ulo ng mga mamamayan. Kung noon, ang hinaing nila ay biglang pagtaas ng presyo ng bigas, langis at pamasahe, ngayon lumabas ang mas malalang korupsyon. Habang nakikipaglaban ang mga ordinaryong tao sa mataas na presyo ng bilihin, mababang sahod at kakulangan ng oportunidad, ang mga mambabatas naman ay ginagamit ang pera ng taong bayan para sa karangyaan at kapangyarihan. Mula sa maliit na pagtitipon at mga protesta sa mga universidad, lumawak ang sigaw ng taong bayan. Tanggalin ang mga perks, pantay-pantay na hustisya para sa lahat. Dito unting-unting lumaki ang bilang ng nagpoprotesta. Sa Jakarta, daan-daan ang nagmarcha patungo sa harap ng Parliament Building. Samantala sa lugar ng Bali, Yogyakarta at Surayaba, nagsimula ring magkaroon ng kilos protesta. Noong una, tila simpleng banggaan lang ito. May batuhan ng bote, may tear gas at mga nagpapahabol. Ngunit nagbago ang lahat nang maganap ang isang trahedya. Noong huling linggo ng Agosto, isang insidente ang nagbago ng lahat. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng mga nagpoprotesta at pulis sa Jakarta, isang motorcycle delivery driver na kinalalang si Afan Kurniawan ang nabangga ng isang police armored vehicle. Ayon sa nakakita, hindi lamang siya basta nabangga, kundi nakaladkad pa ng ilang metro bago tuluyang huminto ang sasakyan ng mga pulis. Sa loob lamang ng ilang oras, kumalat sa social media ang video at larawan ng nangyari. Ang mukha ni Afan, ang kanyang motorsiklo at ang paraan ng kanyang pagkamatay ay naging simbolo ng kawalan ng hustisya.
Para sa marami, hindi lang ito tungkol sa housing allowance. Ito na ay tungkol sa pang-aabuso, kapabayaan at kawalang malasakit ng mga nasa kapangyarihan sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan. Ang sigaw ng taong bayan ay lumawak, hustisya para kay Afan, wakasan ang bulok na sistema at mula rito hindi na nakontrol ang kilos protesta. Sa sumunod na mga araw, libu-libong tao ang nagsama-sama sa kalsada sa Jakarta, Bali at iba pang syudad. Dumagsa ang mga tao para ipakita ang kanilang galit. Ngunit kasabay nito, nagsimula rin magbago ang anyo ng protesta. Hindi na lang simpleng pagmarcha o pagsigaw ang panawagan. Nagkaroon ng mga pagbabasag ng mga bintana, panununog ng mga opisina at maging pag-atake sa ilang bahay ng mga opisyal ng gobyerno. Ayon sa ulat, 6 hanggang 8 ang nasawi, kabilang ang ilang nagpoprotesta at mahigit 400 ang sugatan. Ang ilan sa mga gusali ng gobyerno at pribadong ari-arian ay nasira at daang-daang tao ang inaresto. Hindi nagtagal, nagsalita ang Pangulo ng Indonesia na si Prabowo Subianto. Inanunsyo niya na tatanggalin na ang kontrobersyal na mga perks sa mga mambabatas o ng malalaking allowance ng mga miyembro ng DPR o House of Representative Parliament. Kansilado na rin ang lahat ng international trips ng mga kongresista. Naglunsa din ang gobyerno ng social programs gaya ng libreng pagkain para sa mga estudyante at buntis bilang bahagi ng kanilang economic package. Ngunit para sa marami, huli na ang lahat. Ang galit ay hindi na lang tungkol sa benepisyo ng mga politiko. Ito ay naging simbolo ng mas malalim na problema. Ang kawalan ng hustisya, korupsyon at matinding agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap ang mas lalong nagpapagalit sa marami. Habang tumatagal, lumalala ang riot, hindi lamang sa kabisera kundi maging sa mga probinsya. Sa Bali, kinailangan pang magpatrolya ng mga village guard para mapanatili ang kaayusan. Nagbigay rin ng travel warning ang Australia at ilang karatig bansa dahil sa lumalalang kaguluhan. Kasabay nito, naapektuhan din ang ekonomiya ng Indonesia. Bumagsak ang Jakarta Composite Index ng higit 3%. Ang mga investor sa bansa ay biglang nagdalawang isip dahil sa nagaganap na kaguluhan, pero tiniyak naman ng gobyerno na hindi mandadamay ang mga investor sa bansa. At sa gitna ng lahat ng ito, hindi pa rin natatagpuan ng hustisya para sa mga biktima. Ang pangalan ni Afan Kurniawan ay patuloy na binabanggit sa mga lansangan at ang kanyang pagkamatay ay nagsilbing mitsa ng pinakamalaking riot sa Indonesia sa nakalipas na dekada. Ayon sa mga nabasa ko na hindi talaga kabilang si Afan Kurniawan sa mga nagrarayot o sa mga nagpoprotesta sa harap ng DPR noong araw na iyon. Siya ay isang simpleng delivery driver lamang na gumagawa ng kanyang trabaho. Sa katunayan, noong mismong gabi ng Agosto 28, 2025, naka-assign siya para mag-deliver ng order sa lugar na malapit sa Gedong DPR. At sa hindi inaasahang pagkakataon, habang ginagawa niya ang kanyang trabaho, nadamay siya sa kaguluhan. Ayon sa mga saksi, wala siyang dalang placard. Hindi rin siya sumisigaw ng mga panawagan gaya ng ibang nagrarally. Ang dala lamang niya ay ang kanyang motorsiklo at ang order na dapat i-deliver niya noong araw na iyon. Ngunit dahil sa kaguluhan at kapabayaan ng mga pulis, tinamaan siya ng isang armored vehicle, nakaladkad at pinabayaan. Ang pagkamatay ni Afan ay nagdulot ng mas matinding galit para sa lahat, lalo na sa kapwa niya delivery riders. Dahil dito, naging mitsa ang kanyang pagkamatay ng mas malaking riot at gulo sa pagitan ng mamamayan at gobyerno. Ang tanong ngayon, saan hahanto ang lahat ng ito? Mapipigilan ba ng gobyerno ang paglala ng kaguluhan o tuluyang masisira ang tiwala ng taong bayan sa kanilang pamahalaan? Ito ay hindi lamang kwento ng isang bansa, kundi isang babala para sa lahat na kapag ang pinuno ay bingi sa hinaing ng mamamayan, maaaring magdulot ng tensyon sa pagitan ng gobyerno at taong bayan, at ang maliit na apoy ay maaaring maging isang malawakang sunog. Sa ngayon, patuloy pa rin ang kaguluhan sa Indonesia at ito ay nagaganap sa iba't ibang lugar sa bansa.
mula sa kabisera ng Jakarta hanggang sa mga lungsod ng Bandung, Surayaba, Yogyakarta at maging sa isla ng Bali. Libo-libong mamamayan ang nagtipon upang ipahayag ang kanilang galit at pagkadismaya sa gobyerno.